Hapon, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon at update nga tayo kay Severe Tropical Storm Goryo na may international name na Podul. Ito nga yung ating pinakahuling satellite image kung saan yung sentro nga nitong si Severe Tropical Storm Goryo ay huling namataan sa layong 1,060 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 110 kilometers per hour at bugso na abot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west, southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito ngang si Severe Tropical Storm Goryo ay wala namang direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Samantalang, southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, kanlurang bahagi ng Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan, inaasahan nga natin na patuloy pa nga rin ang fair weather condition kung saan may mga tsansa pa nga rin tayo ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division ay patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Ito naman yung latest track nitong si Bagyong Goryo. Ito ay updated kaninang alas 5 ng hapon. Nakita nga natin na itong area na ito, yung enclosed na area ay ang tinatawag nating area of probability. So kapag nagkaroon ng northward or southward shift yung bagyo, yung kanyang sentro ay maaring nandito lamang sa loob ng cone or area of probability. Nakikita nga natin na nananatiling malayo sa landmass ng Pilipinas itong sentro ng bagyo kaya napakababa nga rin ang tsansa na ito ay maglandfall sa ating kapuluan. Nakita nga rin natin na possible on Wednesday afternoon, ito ay maglandfall sa eastern Taiwan. Nakita nga rin natin na possible maabot nga ang typhoon category bago maglandfall and then after nitong maglandfall sa Taiwan area ay posible na nga itong bagyong ito na tuluyang humina. So nakita nga rin natin na posible na rin itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday evening. Sa ngayon, nakikita natin in the next 2 to 3 days at least ay wala namang direktang epekto si Goryo sa kahit na anong parte ng ating bansa. Subalit kapag nagkaroon nga ng shift southward or kapag bahagyang kumilos ang bagyo mas timog pa, yung track nga kapag naging mas timog pa ay possible, not ruled out ang signal number 1 sa extreme northern Luzon kaya patuloy pa nga rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Para naman sa lagay na ating panahon bukas, nakita pa nga rin natin sa Metro Manila and the rest of Luzon, patuloy pa nga rin ang partly cloudy to cloudy skies condition. May chance pa rin ng mga localized thunderstorms, lalo na sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Agwat ng temperatura bukas sa Metro Manila at Lawag ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 33 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 25 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi at 23 to 31 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat na temperatura bukas sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon bukas sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin patuloy pa rin ang fair weather condition kung saan may tsansa pa nga rin ng mga localized thunderstorms. So mas mataas ang mga tsansa ng mga thunderstorm sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Agwat ang temperatura sa may Tacloban, Cebu, Iloilo at Zamboanga ay 26 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman ay 24 to 32 degrees Celsius at sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin naman tayo nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. At yan nga muna ang pinakahuling update kay Bagyong Goryo. Maraming salamat.